Doc Lisa, ito gusto ko tanong kay Dr. Hope, siyempre classmate natin, di ba? Classmates, 1988. Pero ang isang topic ay yung impotence. Very common yun na tinatanong sa akin yung lalaki daw pag 50 na, wala na daw sa sex, mahina na. O ano ba tong impotence? Bakit nagiging impotent at anong gamutan dito? Well, let's define ang erectile dysfunction. Ito yung capacity ng isang lalaki to maintain an erection and to have a sexual gratification, no? So, sabi nila, it's all in the mind, no? May psychological factor ito at mas malaki yung psychological. Tapos remaining yung mga organic causes ng like diabetes, hypertension, may tinitake na mga gamot na pang puso or hypertension. Ito yung mga factors na pinpoint nila na maaaring hindi makasustain ng erection. So, sabi ko nga, sabi rin ng ibang pasyente ko, pag hindi raw yung regular partner nila, ibang partner, okay naman daw. Baka, sabi ko, change partner lang. But kidding aside, may mga nangyayaring ganon, no? Na yung mindset. Kasi malaki yung psychological bearing ng erection process. Kasi, di ba, yung brain nga ang nagbibigay ng signal para yung end organ, yung ari ng lalaki, ma-stimulate at mag-erect, no? So, ito, Doc Willie, yung mga nasasabi nila. Ano tong psychological factors? Siyempre, alam natin, diabetes, nakakasira yan, di ba? Yes. Sobrang high blood, matagal, nakakasira din sa pagtatalik, nasisira yung mga ugat natin. Ano to? Pero may sinasabi kang psychological factors, kaya sila nagiging impotent ang lalaki. Ito ba yung depression? One, mental health. May mental health problem. Depressed for quite some time because sa work, na stress, sa work or any man sa boss niya o ano, tapos hindi siya makapag-function kay commander sa gabi. So, these are temporary lang naman. Kaya nga sabi ko, if you relieve the stress, palitan yung partner, joke lang, nami-maintain naman nilang erection at na-attain nila yung sexual gratification nila. Okay. Pagdating naman sa mga gamutan, Dr. Hoops, ano bang gamutan dito? Kailan ba sila kailangan uminom na ng mga sildenafil, yung mga, or may natural remedy ba para dito? Well, bago sila inom ng kung ano-ano, of course, kailangan magpakonsulta kay Doc Willie sa ating cardio na maganda yung kanilang puso at control yung blood pressure, lalo na kung nagtitake ng mga nitrates, bawal po yun sa pagtitake ng gamot for erectile dysfunction like sildenafil. Yung mga gamot na ito, Doc Willie, are safe naman na, no? Napatunayan na safe naman na siya. Kaya importante na ma-trim down yung gamot, hindi kagad maximum dose, i-check muna from a lower dose to higher dose, ganyan, Doc Willie. Hindi naman nila ito mabibili, di ba, ng over-the-counter. Yeah, so kailangan it's a prescription pill coming from your doctor or your urologist na bibilin. At kailangan maganda po yung puso natin kasi pag may problema ang puso, baka atakihin ho kayo during sexual activity at magka-problema sa gamot na ininom ninyo. Oo, meron tayo ng kilala talaga during sexual activity, namamatay yung pasyente. Pero alam mo naman yung mga pasyente natin, makukulit yung mga lalaki, di ba? Alin na daw mamatay. So anyway, namatay sa sarap, Doc Willie. Anong mga gamot itong usually ang first line mo na binibigay at paano yung pagpayo sa doktor? Pagpayo sa pasyente, advice na rin natin to. Ilang oras for the activity at gaano karaming dosis? Yung sildenafil, tadalafil, ito yung mga gamot na available sa market. Basically, ang mga gamot na ito, nagkakaroon ng headache after the intake ng gamot, parang stuffy nose, may mga instances mayroong glaring light daw na nakikita,
sa mata na temporary lang naman. Once na wala na yung effect ng gamot, babalik din naman. Kung nag-headache after taking the pill, pwede namang mag-paracetamol or pain reliever para sa headache. But ang payo ko lang, kailangan kumonsulta muna kayo sa yung urologist kasi baka narinig nyo lang kay kumpare o kapitbahay nyo, nag-take na kayo, yung dose pala na tinake nyo hindi para angkop sa kanyang katawan, natigok kayo dyan. Normally, anong dose and ilang hours before the activity iniinom? Usually 25 to 50 milligrams yung sildenafil. Ito ay iniinom po siya na wala masyadong laman ng tiyan. Meaning, if you are contemplating sexual activity, you eat ahead of time, then you take the pill, siguro, siyempre, 1 hour yung gastric emptying, so 1 hour after meal. Tapos walang alcohol intake kasi nagpo-potentiate din siya or yung effect nawawala, nababawasan. Pag nagkaroon, Dr. Hoops, na erection, yung iba natatakot, baka hindi na daw matanggal, mawawala din after ilang hours. Doc Willie, hindi siya magic pill. Once na ininom mo, andun na kagad. Wala po siyang ganun. Kailangan ng foreplay. So, the foreplay will make you more aroused at saka stimulated before talagang magte-take effect yung magandang erection. Usually, nasa 3 hours, tapos na yung effect. Halos wala na, no? But there are instances na nagkakaroon nga ng side effect na tumatagal yung effect. Meron na palang problema, may priapism na pala siya. Ito yung mga may sakit na sickle cell anemia, di ba? Yung pala na-trigger ng yung sildenafil. So, meron pa ba ibang paraan bukod dito sa pag-inom ng tableta? Tulad na sinabi mo, siyempre, baka psychological, inumin yung gamot sa diabetes, makontrol din yung high blood nila, magpapapayat din, di ba? Exercise. Correct. Obesity. Oo. Tapos kung ano man kakainin nila, isipin na lang nila kung makakatulong yung maanghang or sisters. Bahala na sila kung anong gusto nilang. Correct, Doc Willie. No? May mga sinasabi silang mga aphrodisiac na pagkain. So, I don't know kung proven talaga yung mga aphrodisiac, pero sabi nila, nakakatulong daw. Sila mismo yung mga pasyente nagre-recommend sa akin, Doc, effective yung gamot mo, pero meron akong nakita pang mga pagkain na ganito, ganyan. May last question, since nag-joke ka na rin na medyo tunay na biro. Ang pasyente mo ba, andito yung mga misis gumagamit ba sila nitong mga Viagra, Cialis pag sa misis nila? Ang alam ko, hindi sila gumagamit sa misis nila bibili sila nito, may balak na yung lalaki. Well, basically, kasi sa isang relationship, kailangan ng sexual activity matters, sabi nga nila. Kailangan nilang gumanda yung harmonious yung relationship nila. Once in a while, some of my patients, they use it to their wives naman. Okay. Maayos naman pala. So marami manonood sa atin lalaki at babae. Yung mga lalaki matutuwa, yung mga babae magagalit. Thank you very much, Dr. Noble. Any final tips sa ating kababayan? Sa sexual activity naman, kung kailangang maging faithful, loyal sa partner, mas maganda yon, no? Of course, kung hindi maiwasan, kailangan magkapote, kailangan ng condom to prevent sexually transmitted infection. But I do not advocate na magkaroon kayo ng multiple partners. So, kailangan loyalista kayo sa isa lang dapat. Sa mga kabataan naman na nanonood ngayon, alam ko yung access nyo sa information about sexual activities, kung ano man pinapanood ninyo, movies, kung ano man yan, kailangan yung pag-isipan ng mabuti in doing sexual activity. Kung hindi pa kayo ready at kailangan yung gawin yon, you need protection, lalo na sa mga young men. Sa kanila, kung ano yung endpoint, kung may nangyaring gano'n, no? Kailangan magpa-doktor kagad,
lalo na kung may mga discharges na nakikita na sila sa dulo ng hari nila, at pagpa-doktor. Huwag kayong mahiya na i-disclose kung anong nangyari, lalo na pag nagtatanong ng doktor about sexual activity. Karamihan kasi ng pasyente, tinatago nila yung sexual activity. Sasabihin na lang, bigla na lang nagkaroon ng discharge. Imposible naman magka-discharge yan. Kaya maraming pasyente na kailangang maging tapat kayo sa doktor ninyo para magamot kayo ng tama. Maraming salamat sa ating classmate. Wala pa nung matagal na panahon, si Dr. Jonathan Hoops Noble. Noong groupmate ko yan, ganyan na yan magsalita. Oo, parang siyang middle age. Magaling talaga. Hindi, parang tatay na siya noon. Yes. Sasabihin niya, Ganun ba? ganyan gagawin natin. Bata pa to Parehong ang style mo. Fatherly, even Ganun ba? 20 years old. At ngayon, father na tayo. Kayo rin naman, hindi pa rin tayo tumatanda, di ba? Doc Willie, Doc Lisa. Oh, yung mga watchers lang tumatanda tayo. Thank you so much. Okay, thank you. God bless. Okay, all the time, Doc Willie, Doc Lisa, I'm here.